Maraming salamat sa suporta at pagtiwala sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga nandyan lang ho na laging sumusuporta sa ating mga video. Ingat po tayo. At ito na ho yon itong si Riza Hontiveros, ang bilis. Ay, hindi pala mabilis. Kinarma na. Palagay to kinarma na to. Ito na yung niya. Yung tao na to na bumaliktad na ngayon na nagsabi na scripted pala yon, yung panahon na yon ni Apollo Kibuloy na naghearing sa Senado. At ito yung tao na to na nagsabi na ginamit lang ho siya at may mga scripted siyang mga dokumento na para idiin itong si Kibuloy, itong si dating Pangulong Duterte at si VP Sara. At ang tanong ko lang din dito, bakit ka nagpagamit, sir? Ngayon, ginamit ka lang pala noon, ngayon ka lang lumabas na si Kibuloy nakulong na. Bakit ka hindi ka lumabas nung kailan ba si Kibuloy nahuli? Ito na siguro yung balik ng karma ni Riza Hontiveros. Kasi mayroon din to siyang mamaya banggitin ko lang ho to. Ito yung video na palatandaan na binalikan na talaga ng karma itong si gaba na ba itong si Riza Hontiveros. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng 1 milyong piso ni Senadora Riza Hontiveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Riza Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga... Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Riza Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Riza upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Hontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niya ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga nasangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Hontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga
proceedings laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Nung lumabas tong video na tong tao na to, ay hindi na ako nag-react. Sabi ko, pabayaan ko na yan. Pabayaan ko na lang yan kasi ngayon sinakyan na dito sa GMA. Sinakyan na dito sa mga media. At dito ako kumuha nga ng reaksyon dito sa 24 oras. At ito na nga yun, ang tanong ko, bakit itong tao na to, parang doon sa video na nag-hearing sila, parang ang layo ng ano niya, ang layo ng purma niya kaysa itong video niya ngayon na nagpakita na ng mukha. Kasi nung sa hearing na yun, blurred kasi, hindi makita yung mukha eh. Kaya ito yung si Riza Hontiveros, ito na kaya yung balik talaga sa kanya, mga gaba na to, kasi ilang religious group na ang nito. Sinugod ni Riza Hontiveros. Mayroon pang bago tong KOJC, mayroon din siyang yung di ko matandaan lang kung sino, yung mataba na parang si pandak na tao. Mindanao din yun. I-comment nyo na lang kung maalala nyo yun. Naghanap ako ng video yun, nakalimutan ko lang i-research kung ano nga bang pangalan nun. Basta sa parting Mindanao nito, rin yun, controversial din yun na nakulong nga yun, namuntinlupa na nga yung nila, yung leader nila. Yung mataba na basta pandak na tao. Tapos sumunod si Apollo Kibuloy na tong KOJC na itong si Riza Hontiveros, nahuli talaga to si Kibuloy dahil ito kay Riza Hontiveros. At ito si dating Pangulong Duterte, kasabwat din siya dito eh. Ang gaba nga naman talaga, no? Kasi hindi naman talaga pwede rin na hindi talaga kabalikan ng gaba. Kasi ang matinitira ni Riza Hontiveros, Apollo Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, may mga maedad na eh. Kaya nga siguro ito ngayon, bumalik na sa kanya yung karma. At ito sana hindi na naman to fabricated tong tao na to. At ito maglabas daw siya mga video sa sunod na araw. Di tingnan natin kung ano talagang mga video yung hawak niya. At itong tao na to, ng video na idiniin niya si Riza Hontiveros na binayaran siya ng 1 million. So, hindi talaga maganda yun, yung hearing na yun. Nakulong ngayon si Apollo Kibuloy dahil dito sa mga fabricated. Isa na nga naman itong pagkakulong ni Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Duterte, matikman din ni Riza. Ang masaklap nito kung antayin pa natin kung kailan pa to si Riza matapos, tapos magkaso-kaso to, tapos tsaka siya makulong. Dapat kasi makulong din to siya sa kanyang mga ginagawa. Ang hanip, no? Kababaing tao, tapos ito pala yung niya. Tapos ang pa nito, kinalaban niya si VP Sara, kinalaban niya si dating Pangulong Duterte. Hindi lang yun. Itong bagsik na talaga to si Riza Hontiveros, ha. Sa Senado, sino mga nakaaway niya dyan? Bato de la Rosa, ito si Chis Escudero. Sila samantala may laki dito siyang may malaking atraso talaga sa taong bayan, yung PhilHealth. Siya diyan eh. Sana man lang may karma talaga na umpisa ito, ang gaba na to ay maranasan na rin niya. At hindi lang to umpisa na imbestigahan, kaya lang kung sabi ko, kaya to? Magtuloy-tuloy kaya tong kaso na to ni Riza Hontiveros. Sana man lang itong tao na to na sumingaw ngayon, mabigyan din natin ng linaw talaga. Hustisya, di ko alam kung hustisya talaga. Kasi alam naman natin ngayon sa gobyerno natin, mukha yatang wala pa tayong hustisya ngayon nakikita natin dito. Ay, di naman ito alam din to si Riza Hontiveros kung di ba talaga to sa administrasyon na to. Kasi nakita naman natin kung ano talaga ang papaling-paling eh. Hindi natin alam kung saan talaga siya papanig dito. Baka papanig to bigla kay Marcos ngayon kasi nakitaan na naman siya ng dito, problema dito sa tao na to. Ay, ang lupit talaga naman talaga. Sa Pilipinas lang talaga nakita natin. Ang gulo talaga ngayon. Tapos sabihin naman ni Riza Hontiveros na to kasi may balak siyang kakandidato ng presidente sa 2028. Pustahan tayo. Sabihin naman to, politika lang yan. Ang pagbintangan naman to, mga Duterte ulit.
Sigurado yan, mga Duterte ulit yan. Kasi ang mga Duterte ngayon, kung ano mga kapalpakan nga dito sa gobyerno ito, kung sino yung na sumingaw na may mga kapalpakan din, ang balikan mga Duterte yan. Ay nako, maniwala kayo. Sabihin na naman ito, makapangyarihan kasi ang mga Duterte at si Kibuloy. Eh yung pinakulong mong yung mga sabi niya kulto. Matindi rin yun nung nasundan kong balita na yun dati, yung mga hearing nila sa Senado dati. Matindi rin yun. Kung totoo man yun, yung tao na yun. Mukha yatang hindi rin maganda yung ginagawa ng tao na yun eh. Yung tinutukoy ko noon bago tong si Apollo Kibuloy. At ito, nung sila di pa to nahuli si Kibuloy, grabe talaga niya grabe talagang pangalandakan niya kay Apollo Kibuloy. Ito na nga yung nung bago sila nag-hearing na sila nahuli na. Ayun na. Talagang halos ipapahiya ni Riza Hontiveros si Apollo Kibuloy. Nung humarap si dating Pangulong Duterte sa Senado, ganun din. Parang pinahirapan niya ang matanda, pinapahiya niya pa. Sana ito yung balik din sa mga matatanda na to na inaapi niya. Sabihin ko inaapi. Kasi nakulong eh. Matikman sana nito ni Riza Hontiveros itong ginagawa ng mga noon pa. Matindi talaga siya. Lintik lang talaga ang walang ganti, no? Kasi ayan na. Nag-umpisa na nga eh. Ay nako nga naman talaga. Politika pamor talaga. Kasi sabihin nga nito, makakandidato kasi ito ng ng 2028. Maaga na naman akong pinopolitika nito. Ganun naman talaga eh. Kahit sino dyan, pag may ambisyon kang pag may mga issue lumalabas, sabihin na mumulitik ka. Ganun naman talaga. Kahit sino dyan ha. Politika ang dahilan. Kahit ka man lang barangay tanod, pagka may issue sa'yo, politika kasi yan eh. Kasi gusto yung ko dyan sa magiging tanod din eh. Totoo. Ito ngayon, lalo to. Presidente ang gusto niyang takbuhan eh. Kayang na naman ito? Ang pautot naman itong sunod na araw. Kasi maglabas siya ng mga video daw eh. Kakasuhan daw niya itong tao na to na bumaliktad against sa kanya. Ay hindi kasuhan mo. Kasi ikaw rin pala ang nagbayad sa kanya eh. Utal din yun ha. 500,000 daw una, tapos binigyan ulit ng 500,000 para idamay si dating Pangulong Duterte at si Sara Duterte. Doon sa mga nakikita daw mga bang, ganun ba? Risa, lapit-lapit na pala tayo malapit-lapit na rin tayo magkaso-kaso dyan. Abangan namin ho yan, madam.